菲方应当清醒地认识到美方此举的真实目的，以及迎合美方的严重后果，不要以牺牲自身的安全利益为代价，为美国火中取栗，不要在错误的道路上越走越远。Nagmamakaawa na ang China sa US na alisin ang kanilang missile system na nakatutok sa kanila dito sa Pilipinas. Pero habang umiiyak sila sa harap, may tinatago silang malaking sorpresa sa likod. Ano kaya to? Kakaibang tensyon ang nararamdaman sa Asia Pacific as the US strengthens its military presence in the Philippines. Pero hindi ito ang pinakamatindi. China has just unleashed a powerful new weapon na nagbabanta sa Amerika at Pinas. Pag-uusapan natin ang implications ng missile systems at laser weapon na ito at malalaman nyo ang pinakanakatatakot na pwede pang mangyari. At mamaya, ibubunyag ko kung bakit sobrang natataranta ang China sa missile na ito. Kumusta, mga Kapals Point? Ngayon, mag-uusap tayo tungkol sa isang nakakagulat na pangyayari sa South China Sea na maaaring magbago ng takbo ng international politics sa ating rehiyon. Isipin nyo to, ang China, na kilala natin bilang isang superpower, ay nagmamakaawa sa US na alisin ang kanilang missile system sa Pilipinas. Nang dahil sa weapon na ito, mukhang hirap sila makatulog sa gabi kasi parang ganito ang situation nila. Ayon kay Lin Jian, spokesperson ng China's Ministry of Foreign Affairs, and I quote, "We urge the relevant country to heed the call of countries in the region, correct the wrongdoing as soon as possible, stop inciting military confrontation, quickly withdraw the missile system as publicly pledged, and avoid going further down the wrong path." Tinawag nilang wrongdoing ang desisyon ng US na iwan ang missile system dito, which they believe could lead to an arms race and heightened tensions in the region. Ano kaya ang totoo? Defensive strategy ba ito ng Pilipinas at US o isang ticking time bomb na pwede magpasabog ng mas malawak na conflict? Gagawa ako ng mas detailed na video nito, so make sure to subscribe. Habang proud na proud tayo sa missile na ito, may plot twist. Habang nagmamakaawa ang China, may tinatago silang malaking sekreto. Tahimik silang nag-i-install ng laser weapon sa kanilang Type 071 amphibious assault ship. Kung tingin nyo nakakatakot na ang missile system, ibang usapan ang bagong weapon ng China na ito. May kakayahan itong pabagsakin ang mga drone at mapilayan ang mga sensors ng kalaban gamit lang ang concentrated light energy. Alam nyo ba? Ganito rin ang ginagamit ng US Navy sa kanilang sariling laser weapons, pero ang pagkakaiba, ito ay part ng strategic push ng China para mas palakasin ang kanilang Navy. Nakakatakot isipin na habang tayo ay nakatuon sa missiles, may bagong threat na paparating. Isang invisible weapon na maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa ating Navy at Coast Guard. Pero bakit kaya nila ginagawa to? Ano ang plano nila? Abangan natin mamaya. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong tanungin. Ano sa tingin nyo ang totoong dahilan kung bakit gustong alisin ng China ang US missile system sa Pilipinas? At kung ikaw ang presidente, papayag ka ba? I-comment ang sagot niyo sa baba. Balik tayo sa kwento. Ang Typhoon system na pwedeng lagyan ng cruise missiles na kaya umabot sa mga target sa China ay dinala sa bansa para sa joint exercises ng US at Pilipinas. Pero kahit tapos na ang exercises, nandito pa rin ang system. Parang bisitang ayaw umuwi, gustong magstay for good at mag-apply ng citizenship. Pero seryoso guys, si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo mismo ang nagbigay assurance sa Chinese counterpart niya na si Wang Yi na ang presence ng missile system ay hindi threat sa China at hindi magdi-destabilize sa rehiyon. Matalino talaga tong si Secretary Manalo, parang sinasabi niyang, "Huwag kang mag-alala, harmless lang yan."
Pero harmless nga ba ito? Well, ang Typhoon Missile System ay isang advanced na mid-range missile system ng US na may kakayahang mag-deploy ng cruise missiles at mag-execute ng precision strikes. Kayang-kaya nitong depensahan ang sea, air at land domains laban sa iba't ibang threats tulad ng drone, eroplano at barko. Para sa Pilipinas, malaking tulong ang Typhoon system sa pag-counter sa China dahil deterrence. Nakakatakot ito para sa China dahil alam nilang kayang lumaban ng Pilipinas gamit ito. Precision strikes. Pwede nitong tamaan ang mga strategic targets ng China sa South China Sea. Multi-layer defense. Pinapalakas nito ang defense ng Pilipinas sa air at sea. US military support. Kasama rin dito ang training at support mula sa US. Sa kabuuan, ang Typhoon Missile System ay nagbibigay ng strategic advantage para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa agresyon ng China. So in short, harmless siya kung magpapakabait ang China. Ngayon, isa pang plot twist. Habang nagmamakaawa ang China, may matinding babala naman ang isang top US military official. Si Frank Kendall, US Air Force Secretary, may sinabi siyang nakakabahala. Sabi niya, "I am not saying war in the Pacific is imminent or inevitable. It is not. But I am saying that the likelihood is increasing and will continue to do so." Grabe, parang sinasabi niya na malapit na magkagyera, no? Ang mas nakakagulat, hindi rin nagpapahuli ang Europe. Sa gitna ng gulong ito, bigla ang nadagdagan ang kanilang presence sa Indo-Pacific. Countries like the UK, France, and Germany are conducting joint military exercises in Japan. Nakikita niyo ba kung gaano kalalim na ang global interest sa tensyon na ito? Para bang free-for-all na ito? And what used to be a regional issue has now caught the attention of the world's greatest military powers. Europe's entry into the scene might be a sign of growing instability. But some say this is also to counterbalance China's aggression. What's next? Will other countries follow suit? Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa South China Sea, isa lang ang sigurado. Ang galawan sa international politics ay parang chess. Bawat galaw ay mahalaga. At ang isang maling hakbang ay maaaring magresulta sa isang malaking pagbabago. Kaya abangan niyo ang susunod na update. At tandaan, sa mundo ng geopolitics, walang permanenteng kaibigan o kalaban, only permanent interests. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates. At kung may mga bagong impormasyon kayo, i-comment lang sa baba.